dito no? Kasi sabi ko, inumpisahan ko kahapon, nabitin tayo. There are a lot of things that we have to understand, no? Kasi may debate ho ngayon dito kung bakit. Kung kayo ho'y nakakasubaybay, may debate. Ba't ayaw alisin? May isa pang, hindi natatouch ngayon, ha? Yung mga isinusulong na lagyan natin ng tax, yung mga bilyonaryo. Diba? Yung mga bilyonaryo, mamaya, pupuntahan ho natin ito. Dahil ngayon hong araw na to, unahin lang natin to kasi dami maiinit na usapin ngayon Ngayon hong araw na ito, mga pag-alas 10 yata ng umaga, ay magkakaroon na ho ng hearing determining the sufficiency in ground ang House Committee dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, House Committee on Justice. Try din natin dyan si Committee Chair, Jervil Luistro, kung kaya natin, impeachment ni Vice President Sara Duterte. At marami ho kayo siguro sa mga balibalitang narinig. Ine-expect natin ang sipot dyan ni Ramil Madriaga. Yun ho sinasabing di umano'y bagman. Alright? Liaison officer ni VP Sara. At makakausap natin ngayon si Attorney Paulo Tamase. Siya ho ay Assistant Professor and Associate Dean ng UP College of Law. Magpatulong lang tayo mabigyan ng saysay itong mangyayaring ito. Kasi siguro ang bago ho rito ay yung hindi natin ito nakita doon sa mga past impeachment na binantayan ho natin. Kasi ito yung sabi ng Supreme Court magsagawa kayo ng hearing at pasagutin ninyo yung inaakusahan. Attorney Paulo, magandang umaga po sa inyo. Si Ricky Rosales, live na po tayo sa DCXL, Attorney. Magandang umaga, Ricky, at sa mga tagapakinig. Apo, kayong nag-a-analyze, kayong nagmamasid at tayo naghuhuntahan na rin naman kahit nasa ang radyo tayo. Anong inyong inaasahan po rito sa magaganap na impeachment ngayon? Hearing sa impeachment case. So today po, batay din po dun sa mga dokumento na nailabas na ng House of Representatives, inaasahan ho natin na makakarinig tayo ng testimonya ng ibang testigo at baka makakita po ng ilang dokumento na hiningi po ng House of Representatives mula sa iba't ibang personalidad ngayong araw na ito. So I think yung pinaka-inaabangan ng mga tao ay yung kay Madriaga po, kay Emil Madriaga, yung testimony niya. So inaabangan po natin kung ano po yung masasabi niya ukol dun sa mga alegasyon laban kay Vice President Duterte, dahil na kung titignan natin yung mga dating sinumpaang salaysay niya, sinasabi po kasi niya doon na siya po yung bagman ni Vice President Duterte, allegedly doon sa mga dealing sa Pogo. So interesting po na makita yung ebidensya na iyon, maging yung iba kong ebidensya na inaasahan natin today. Kasi sa mahigit isang taon na pinag-uusapan natin itong impeachment, ngayon lang po tayo makakakita ng ebidensya at testigo. Right. At malaking bagay po yun kasi yung huling beses po siguro natin nakita ito ay magsasampung taon na po siguro nung impeachment naman ni Chief Justice Sereno. Noon po yung last time na umabot tayo sa estado na ito. Yung determining ng sufficiency in grounds. Opo, So ang stage po kasi ngayon ay yung probable cause na po yung titignan nila. So makikita niyo mula nung simula pataas po ng pataas yung standard na binabantayan ng House of Representatives. Right. Ito na po yung pinakamataass bago po mag-decision eventually yung House kung susuportahan po nila yung paghahain nung mapagpapasa po nitong impeachment sa Senado. Siguro ganun nga ang kakaiba, Attorney, kasi I've been also watching at covering, tayo matagal upo-upo, matagal na tayong kumbaga nagko-cover ng ganito. Hindi ko maalala na parang yung hype na ganito sa pagdetermine ng grounds. Kasi ang natatandaan ko lang sa mga unang impeachment na na-cover nga natin, pinag-uusapan natin, mabilis yung transition from House Committee, from the House to the Senate for the trial So ito ngayon parang, ano ba ito, dahil sa hype or paano ba ito? Well, siguro dalawang bagay po, Una, yung mga nakaraan naman kasi na impeachment, lalo na po yung 2025, etc. Naidaan po kasi natin sa kadalasan doon sa yung tinatawag na ng Korte Suprema ngayon na second mode, yung parang diretsuhang pagboboto. So mabilis po talaga siya gumalaw. But pangalawa, ito pong proseso nitong determination ng probable cause at yung hearing na magaganap ngayong araw na ito, yung pagdinig na magaganap ngayong araw na ito, isa din po itong reaksyon doon sa strict
itong desisyon ng Korte Suprema noong nakaraang taon na parang kung saan nag-i-insist po sila no na due process at batay po kasi sa rules ng House of Representatives bagaman mukhang mabilis lang tong proseso na ito dapat today, siguro po sa agarang pag-iingat na lang nila na hindi na po sila mabansagan na hindi nagbibigay ng due process, ay mas minabuti nila na sige kung ito po yung gusto ng mga partido, then Ayun. pwede natin gawin itong proseso na ito. So Oo. maganda din po siya dun sa experience natin sa pananagutan kasi yung ebidensya po na ito, kadalasan po pag sa korte po ito pinresenta, hindi po makikita ng mamamayan eh. Oo, tama. Pero Oo. dahil yung proseso po natin ng impeachment, mas political po yung aspect niya, Oo. then mas designed po yung presentasyon na maiintindihan siya dapat ng mamamayan. Okay. Sige. So punta ako ngayon dun sa mas parang legal perspective na kailangan po namin, attorney. Kasi several days, to be exact parang 2 days, bago nga ho itong magiging hearing po ngayon, naglaabasan itong kung anik-anik di ba? Nag-viral itong di umano'y sulat ni Madriaga tungkol sa matagal na no na parang attempt na alisin sa pwesto at i-assassinate pa ang Pangulong Marcos Jr. mga ganyan na well kung titingnan wala akong kinalaman ngayon, wala itong kinalaman dito sa mga charges no. I don't know kung tama yon, pero paano niyo to tinitingnan no from a legal lens dito kasi para nagbigay na ho rito ng pahayag halimbawa si Representative Terry Ridon. May nababasa ako, may nararamdaman akong something there sa kanyang statement na we have to stick kung ano yung nasa charges lamang sa impeachment. Kayo ho ba, ano nakikita nyo rito? Is this some kind of parang tactic ba ito na malihis or ano ba ito? Kumbaga, can you help us make sense of that? Mhm. So, ganito po no, kung tinitignan po natin yung impeachment bago po yung desisyon ng Korte Suprema noong 2025, sa totoo lang po, hindi po ganun kalinaw itong aspeto na ito. No? Okay. And therefore, kung titignan din natin yung practice sa Estados Unidos kung saan kinuha natin yung impeachment, normally malaki yung binibigay natin na leeway no? O espasyo para sa Kongreso na magdesisyon ultimately kung anong ebidensya yung didinigin nila at kung ano yung articles of impeachment o yung formal charges na lalabas mula sa proseso na ito. Okay. Dito sa hearing na proseso na ito. Okay. At kaya ganoon yun kasi yung proseso nga ng impeachment bago yung 2025, ang pagkakaunawa natin ay hindi yan legal na proseso. Political talaga siya na proseso. And therefore, yung mga kadalasan na rules sa mga korte na kung ano lamang yung nasakdal, yun lamang ang pwedeng patunayan, no, kung ano lang in charge, doon lang pwede magpresenta ng ebidensya, hindi yun dati lumalabas dito sa usapin ng impeachment. Kamakailan, dahil dito sa desisyon ng Korte Suprema, siguro mayroong risk na kung masyadong malayo doon sa allegation or sa impeachable ground, yung ebidensya na ipepresenta ng isang testigo at isasama talaga yun doon sa lalabas na articles of impeachment, baka magka-issue. Okay. Kasi hindi siya nakita mula noong simula. No? So doon ho siguro nanggagaling yung feedback ng ibang mga kasapi ng Committee on Justice. So may dalawa pong option ng Kongreso. Yung una po ay kung gusto talaga nila maging expansive yung iyahain nila na articles of impeachment, kung boboto man sila para roon, abay maganda pong pagkakataon na madinig lahat ng sasabihin ng mga testigo whether or not kasama siya dun sa original na charge. Ngunit kung nag-iingat po sila at dahil nga po parang mayroong direction na mas nagiging legalistic yung proseso na ito, then kung ayaw nila na ma-question sila na naman sa Korte Suprema, baka mas prudent po, na mas maingat na lang po na mag-focus doon sa charges na naihain na ng complainant sa simula nitong proseso na ito. Dahil expansive naman po yung mga iyon. Oo. Pero yung galaw na yun, attorney, on the side of VP Sara, ano nakikita mong, I mean, sorry, this is some kind of political na, no? Parang hindi na strictly legal. Pero ano nakikita mo as an observer? Tactic ba ito? Or ano ito? Parang may something na, kumbaga, kayong mga abogado, di ba, you're laying down some predicates, nagsaset ng trap, parang ganon. Kasi hindi umubra yung Supreme Court, hindi naglabas ang Supreme Court ng any decision dun sa prayer for TRO, di ba? So, anong observation mo dito, Attorney Paolo?
So, again, dalawang bagay naman po for VP Sara. Una po siguro, umaasa sila na dahil nga po mayroong mukhang mas excited, mas involved yung Korte Suprema ngayon sa proseso na ito than before, Oo. then kung magkamali lang ng kakaunti yung House of Representatives, makakaasa po talaga tayo na maghahain na naman po ng petition yun or supplemental petition. Yun. Na parang dadagdagan nila, kakargahan nila yung nakakasana ngayon sa Korte Suprema. So, importante po i-emphasize na bagaman hindi po nag-grant ng TRO yung Supreme Court, hindi rin po siya nag-deny. Yes. So, ibig sabihin po nun, pwede pa po siya mag-issue, no, in the next few days. Lalo na po, kung may makita sila na additional na problema dun sa proseso. Batay na rin po sa i-allege nitong mga abogado ni VP Sara. But yung isa po siguro din na importante, pwede din po kasi siyang strategy. Sa House of Representatives, sa rules po nila mismo sa impeachment, no, hindi po to parang korte na pag hindi ka nagpakita ng ebidensya ngayon, hindi ka na pwede magpakita ng ebidensya in the future. So kung mag-decide sila na hindi mag-participate at this point, hindi naman sila na ipagbabawal na magpakita ng ebidensya na iyon in the next hearing dates ng House of Representatives, and especially kung tumawid po siya sa Senado. Opo. So parang pwede pong strategy ng onti yun na hindi po nila ipapakita yung ebidensya na mayroon sila or yung depensa na mayroon sila, tapos ipapakita na lamang nila yun doon sa time na critical. Oh, yeah. Pero risky po yun, no? Kasi habang hindi po sila nagpa-participate, yung makikita po ng publiko ay ito po lahat ng ebidensya, wala pong sagot yung pangalawang pangulo. Pwera na lang kung naka-angklad sila doon sa napaka-popular naman po talaga ng Vice President ngayon. Right. So, kung umaasa po sila na maitatawid nila yung panahon na iyon na parang walang depensa si VP Sara, then legitimate po siya na legal strategy. All right. Nako, komplikado ho pala talaga, no? Yung thin line, no, yung manipis na linya sa political at legal aspect, Attorney Paolo, ang siguro something to watch out for din dito ho sa mga ganitong klaseng impeachment, ano? Kasi kasi syempre may mga strategy, at sabi niyo nga maganda yung binanggit ninyo na in the past parang nakaangkla kasi ito, highly political. It's a political process. Yan din yung paulit-ulit sa mga coverage sa narrative, no? And then suddenly may shift ito into constitutional process, but definitely may legal aspect pero hindi strictly legal. Yung mga ganun, Attorney Paolo, no? Kaya komplikado siya. Opo, at kahit pa paano po, yun nga po yung kagandahan sana nung lumang proseso. Yeah. Yung dati pong proseso, nung hindi po siya masyadong nababahira ng legal, hindi po natin may iwasan na magka-legal siya na aspeto kasi gumagamit ng legal words yung impeachment rules natin. Yeah. Pero dati, nung political talaga siya, naiintindihan nung nasasakdal sa impeachment yung respondent, maging nung prosecution, na ang mahalaga ay kung ano yung katotohanan, ano yung ebidensya na magsasatisfy, hindi ng some legal standard, no, pero ano yung moral conscience ng mga boboto. Yeah. So yung tanong po ay moral talaga, moral at political. And yun naman po kasi talaga yung impeachment bilang isang proseso ng pananagutan. Kasi kung gusto po natin ng legal na pananagutan or legal accountability, naghain na po tayo ng kasong kriminal o kasong administratibo. That's right. Pero impeachment po kasi siya, no? Nakatuon po talaga siya dun sa politika, and dahil nga po dito sa shift niya nung nakaraang taon, parang mas nahihirapan tayo i-navigate ngayon yung proseso na ito. At yun po yung babantayan siguro natin in the next few days. Right. And that is the reason why panay din nga ang prayer natin sa Supreme Court, 'di ba, na wag na magpalabas dito na kung ano mang pasya. Prayer naman lang naman. Di naman natin pinanghihimasukan para at least nga yung separation ay talagang andyan pa rin, pronounced, at tayo ho ay, sige, mag-aabang tayo sa mga susunod. Attorney Paolo, maraming salamat as always, at kami tatawag muli sa mga susunod na araw para para magpatulong sa inyo magbigay ng sense dito ho sa mga nangyayaring ito, sir. Salamat at mabuhay ka, Attorney. Maraming salamat po. Magandang umaga. Attorney Paolo